Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang simpleng gawain, isang bagay na kasing aba ng paghuhugas ng iyong mga paa, ay maaaring magbukas ng isang mundo ng pagbabago? Isipin mong ginagamit ang sinaunang karunungan ng mga tradisyon ng Budismo at Zen upang linisin hindi lamang ang iyong katawan kundi pati na rin ang iyong espiritu. Hindi lang ito tungkol sa kalinisan, ito ay isang banal na ritual na may kapangyarihang maglabas ng negatibong enerhiya, mag-imbita ng kasaganaan, at magdala ng malalim na kapayapaan sa iyong buhay. Handa ka na bang tuklasin kung ano ang mangyayari kapag hinugasan mo ang iyong mga paa gamit ang suka? Sa kagalakan at abala ng araw-araw na buhay, madalas nating nalilimutan ang maliliit at simpleng ritual na maaaring magdala sa atin ng kapayapaan at kasaganaan. Pero paano kung sasabihin namin sa iyo na ang isang pagsasanay na kasing simpleng paghuhugas ng iyong mga paa ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa espiritual at pisikal na muling pagkabuhay? Nakatanim sa mga siglo ng karunungan ng Budismo at Zen, ang gawa ng paghuhugas ng iyong mga paa gamit ang suka ay higit pa sa isang simpleng ritual ng paglilinis. Isa itong paanyaya na makipag-ugnayan sa banal, muling magkaugnay sa enerhiya ng universo, at bitawan ang mga pasaning nagpapabigat sa iyong kaluluwa. Sa script na ito, tatalakayin natin ng masusing ang sinaunang pagsasanay na ito, tutuklasin ang malalim nitong kahulugan, at ipapakita kung paano ito isagawa sa paraang makakapagpabago ng iyong buhay. Tuklasin natin kung paano ang isang bagay na kasing simpleng paghuhugas ng iyong mga paa ay maaaring magbukas ng kasaganaan, pagpapagaling, at espiritual na paglago. Ang kahulugan ng mga paa sa pilosopiya ng Budismo at Zen. Sa mga tradisyon ng Budismo at Zen, ang mga paa ay may malalim na simbolikong kahulugan, kadalasang kumakatawan sa pundasyon ng espiritual na paglalakbay ng isang tao. Katulad ng isang gusali na nangangailangan ng matibay na pundasyon upang tumayo ng matangkad, ganoon din ang ating espiritual na landas na nangangailangan ng matibay na pag-augat. Ang mga paa ay itinuturing bilang pisikal na koneksyon sa lupa, na sumasagisag sa kababaang loob, ang paglalakbay sa buhay, at ang mga hakbang na tinatahak ng isa patungo sa kaliwanagan. Mga paa bilang simbolo ng kababaang loob at pag-augat. Sa maraming kulturang silanganin, ang mga paa ay itinuturing na may malalim na respeto. Madalas itong nakikita bilang pinakamababang bahagi ng katawan na sumasagisag sa kababaang loob at pag-augat. Sa mga turo ng Budismo, ang kababaang loob ay isang pangunahing bertud, isang mahalagang katangian na kailangang linangin ng isa sa paghahangad ng karunungan. Ang simpleng kilos ng pagyuko o pagdapo ng mga paa ng nakatatanda o guro ay isang galang na nagpapakita ng respeto at isang pagkilala sa kanilang kaalaman at espiritual na otoridad. Ang kababang loob na koneksyon sa lupa ay hindi lamang nagsasaad ng respeto sa iba, kundi isang pagkilala sa ating lugar sa mas malaking siklo ng buhay. Ang mga paa, sa pag-isip ng Budismo, ay kumakatawan din sa ideya ng paglalakad sa landas ng Dharma, ang mga turo na humahantong sa kaliwanagan. Katulad ng sabi ng Buddha na naglakbay sa malalawak na lupa upang ipalaganap ang kanyang mensahe, ang ating mga paa ay nagdadala sa atin sa ating paglalakbay sa buhay. Sila ang mga kasangkapan na nagpapahintulot sa atin na magpatuloy, umusad sa ating espiritual na landas, at harapin ang mga hadlang na darating sa ating daraanan. Mga paa bilang paglilinis at pagpapalaya. Sa pilosopiyang Zen, ang paghuhugas ng mga paa ay hindi lamang isang ritual ng paglilinis, ito ay isang gawa ng espiritual na paglilinis. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng ating mga paa, simboliko nating inilalabas ang mga pasanin, stress, at negatibong enerhiya na naiipon natin sa buong araw. Binibigyang diin ng mga turo ng Zen ang kahalagahan ng mindfulness sa bawat kilos, kabilang na ang paghuhugas ng mga paa. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na gawain ng paglilinis, ito ay tungkol sa pagiging naroroon sa kasalukuyan, pagpapalaya mula sa mga distractions, at pagtuon sa kasalukuyan. Ang simpleng, maalalahaning aksyon ng paghuhugas ng mga paa ay nagsisilbing paalala na kailangan nating linisin ang ating sarili, hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa pag-iisip at espiritual, upang makalakad sa mas malinaw na landas. Sa mga pagsasanay ng meditasyon sa Budismo, ang malaking focus ay inilalagay sa pag-augat ng sarili, ang pagiging aware sa koneksyon ng katawan sa lupa. Ang mga paa, bilang punto ng kontak ng katawan sa lupa, ay susi sa pagsasanay na ito. Sa pamamagitan ng paglilinang ng mindfulness at awareness sa paghuhugas ng mga paa, inaugat natin ang ating sarili sa kasalukuyang sandali, bumabalik sa isang estado ng balanse at harmonya. Ang pundasyon ng espiritual na paglalakbay.
Ang mga paa ay kumakatawan din sa ating mga hakbang patungo sa kaliwanagan. Sa Budismo, ang bawat hakbang na ating tinatahak sa landas ng buhay ay maaaring isang hakbang patungo sa mas mataas na karunungan, kapayapaan, at pag-unawa. Kapag naglalaan tayo ng oras upang magnilay-nilay sa ating mga paa, at kung paano nila tayo dinadala, napagtanto natin na sila ay kumakatawan hindi lamang sa ating pisikal na paggalaw, kundi pati na rin sa ating panloob na paglalakbay. Ang pagsasanay ng paghuhugas ng ating mga paa gamit ang suka, isang sinaunang at malinis na gawa, ay nagiging isang paraan ng paggalang sa pundasyon ng ating espiritual na paglago, isang pagkilala na ang bawat hakbang, gaano man ito kaliit, ay nagdadala sa atin ng mas malapit sa ating pinakamataas na sarili. Ang malalim na koneksyon na ito sa pagitan ng mga paa, paglilinis, at kababaang loob ang nagpapalakas sa ritual ng paghuhugas ng iyong mga paa. Hindi lamang ito tungkol sa kalinisan, ito ay isang pagsasanay ng espiritual na pag-aliin. Isa itong pagkakataon upang bumalik sa iyong mga ugat, i-ground ang iyong sarili, at linisin ang mga emosyonal at espiritual na kalat na maaaring magtakip sa iyong landas. Bakit suka? Ang agham sa likod ng ritual. Sa unang tingin, maaaring mukhang hindi ka panipaniwala na sangkap ang suka sa isang banal na ritual. Isa itong simpleng gamit sa bahay, kadalasang ginagamit sa pagluluto o paglilinis. Ngunit kapag mas malalim nating tiningnan ang mga katangian at historikal na kahalagahan nito, magsisimula nating matuklasan kung bakit ang suka ay may mahalagang papel sa mga espiritual na gawain, lalo na sa mga tradisyon ng Budismo at Zen. Mga katangian ng suka sa paglilinis at pagpapapuri. Matagal nang kilala ang suka dahil sa kakayahan nitong maglinis. Ang asididad nito ay ginagawang isang epektibong natural na disinfectant na kayang magtanggal ng mga lason, bakterya, at dumi. Ngunit ang lakas nito ay lampas pa sa pisikal na mundo. Sa mga espiritual na termino, naniniwala ang ilan na ang suka ay may kakayahang mag-neutralize ng negatibong enerhiya at maglinis ng aura. Madalas itong ginagamit sa mga ritual na naglalayong linisin ang mga espasyo, tao, at kahit mga bagay. Kapag naghuhugas ka ng iyong mga paa gamit ang suka, hindi lang ang iyong balat ang nililinis mo rin ang simbolikong negatibidad, emosyonal na kalat, at espiritual na mga sagabal. Sa mga kasanayan ng Budismo at Zen, ang ideya ng paglilinis ay sentral sa landas patungo sa kaliwanagan. Ang mga ritual na may kinalaman sa paglilinis ay tinitingnan bilang mga paraan ng pagbabalik loob at pagpapagawa ng puwang para sa bago. Dito pumapasok ang suka. Ang kakayahan nitong maglinis at magbalik ng balanse ay ginagawa itong perpektong kasangkapan para sa espiritual na muling pag-renew. Sa pamamagitan ng pagsasama ng suka sa ritual ng paghuhugas ng mga paa, lumilikha ka ng isang gawain na higit pa sa pisikal na paglilinis. Ito ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan para sa emosyonal at espiritual na pagpapagaling. Ang simbolismo ng suka sa mga ritual ng Budismo. Ang suka ay may mayamang kasaysayan sa parehong mga espiritual na gawain ng silangan at kanluran. Sa Budismo, ang suka ay tinitingnan bilang isang simbolo ng transformasyon. Isa itong substansya na nagsisimula bilang mapait, maasim, at matalim, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong maging pinino at magamit para sa pagpapagaling. Ito ay sumasalamin sa mga turo ng Budismo tungkol sa pagdurusa at kaliwanagan, tulad ng suka na dumaan sa transformasyon, ganoon din ang ating pagdurusa na maaaring maging karunungan at kapayapaan. Sa tradisyong Zen, ang suka ay minsang ginagamit sa pagsasanay ng tea vinegar meditation, kung saan ang mga kalahok ay nagto-focus sa matalim at malinis na sensasyon na dulot nito. Ang ganitong uri ng mindfulness ay nagpapalalim ng kamalayan sa kasalukuyang sandali, tinutulungan ang nagsasanay na manatiling grounded at sentrado. Ang ritual ng paghuhugas ng paa gamit ang suka ay kumikilala sa parehong prinsipyo, paggamit ng simple, ngunit makapangyarihang lakas ng suka upang linisin hindi lamang ang katawan kundi pati na rin ang espiritu. Suka bilang katalista para sa espiritual na pag-alin. Ang ritual ng paghuhugas ng iyong mga paa gamit ang suka ay nag-aalok ng higit pa sa pisikal na paglilinis, isa itong kasangkapan upang matulungan kang muling ialin ang iyong enerhiya sa universo. Ang suka, sa kontekstong ito, ay nagsisilbing katalista, tinatanggal ang mga pag-ipon ng negatibong enerhiya na hindi natin namamalayan na naipon sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga blockages na ito, pinapayagan natin muling kumonekta sa mas mataas na estado ng kamalayan at espiritual na balanse. Ang ritual ng paglilinis ay makakatulong na linisin ang iyong isipan, ibalik ang iyong panloob na kapayapaan,
at magbigay ng puwang para sa mga bagong oportunidad, kasaganaan, at paglago. Ang akto ng pagsasama ng mga puripikasyong katangian ng suka sa grounded na kalikasan ng paghuhugas ng paa ay nagpapahintulot sa iyo na pagsamahin ang pisikal at espiritual na pagpapagaling sa isang simpleng ngunit makapangyarihang ritual. Isang paalala na ang paglilinis ay hindi lamang tungkol sa pagtanggal ng mga dumi na nakikita natin, ito ay tungkol sa pagtanggal ng mga nakatagong lason na nagpapabigat sa atin at pumipigil sa ating pag-usad sa landas ng kaliwanagan. Gabay sa hakbang-hakbang na pagsasagawa ng ritual. Ngayon na ating napag-usapan ang kahalagahan ng paghuhugas ng iyong mga paa gamit ang suka at ang koneksyon nito sa mga pilosopiya ng Budismo at Zen, oras na para gawing praktikal at makapangyarihang ritual ang kaalamang ito. Ang simpleng pero malalim na pagsasanay na ito ay maaaring gawin sa iyong bahay, anumang oras, lalo na kapag nararamdaman mong kailangan mong linisin ang iyong enerhiya o ibalik ang balanse. Narito ang isang hakbang-hakbang na gabay kung paano tamang isagawa ang ritual ng paghuhugas ng paa gamit ang suka, na isinusuong ng may layunin at pagiging maalam para sa pinakamalaking espiritual na benepisyo. Hakbang 1, lumikha ng banal na espasyo. Bago magsimula, mahalaga ang paglikha ng isang kalmado at mapayapang kapaligiran. Pumili ng isang tahimik na lugar kung saan hindi ka maaabala, mas mabuti kung sa lugar na komportable at kalmado ka. Maaari kang magdala ng kandila, insenso, o anumang bagay na nakaka-relax sa'yo. Sa maraming kasanayan sa Budismo at Zen, ang pagtatakda ng tamang kapaligiran ay mahalaga sa tagumpay ng ritual. Sa pamamagitan ng paglikha ng espasyong ito, ipinapahayag mo ang layunin na ang oras na ito ay banal at nakalaan para sa sariling pangangalaga at espiritual na pagpapagaling. Hakbang 2, magtipon ng mga materyales. Para sa ritual na ito, kakailanganin mo isang palanggana o mangkok na sapat na ang laki para masok ang iyong mga paa. Suka, mas maganda kung apple cider vinegar o white vinegar. Maligambam na tubig. Tuwalya para tuyuin ang iyong mga paa. Optional, mga essential oils, lavender, sandalwood, o frankincense para sa karagdagang kalmado at espiritual na koneksyon. Maglaan ng sandali upang maingat na magtipon ng iyong mga materyales. Ang bawat bagay na iyong kukunin ay may mahalagang papel sa ritual, kaya tratuhin ito ng respeto at paggalang. Hakbang 3, itakda ang iyong layunin. Bago magsimula, maglaan ng ilang sandali upang mag-focus sa iyong sarili. Isara ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Habang ikaw ay humihinga, maramdaman mong ikaw ay nagiging mas grounded, mas naroroon sa kasalukuyan. Itakda ang isang malinaw na layunin para sa ritual na ito. Maaaring kasing simple ng nais mong linisin ang iyong sarili mula sa negatibong enerhiya, o mas partikular tulad ng pag-imbita ng kasaganaan o pagpapagaling sa iyong buhay. Sa Zen, ang mga layunin ay isang mahalagang bahagi ng anumang ritual. Ang layunin ng pagtatakda ng layunin ay upang itutok ang iyong enerhiya at konsentrasyon sa isang partikular na layunin, maging ito man ay ang pagpapalaya mula sa emosyonal na bigat o pag-imbita ng kaliwanagan. Habang itinatakda mo ang iyong layunin, hawakan ito sa iyong isipan at maramdaman ang presensya nito sa iyong puso. Hakbang 4, ihanda ang halo ng suka. Sa iyong palanggana, magbuhos ng maliit na halaga ng suka, mga 1 kapat na tasa, sa maligamam na tubig. Ang tubig ay dapat sapat na komportable upang maisubsob ang iyong mga paa. Ang kombinasyon ng maligambam na tubig at suka ay naglalaman ng perpektong balance para sa paglilinis, isang balanse na nagpapahintulot sa iyo na maramdaman ang parehong relaxation at rejuvenation. Kung nais, maaari mong idagdag ang ilang patak ng essential oil sa halo. Ang mga langis tulad ng lavender o frankincense ay may mga nakaka-relax na katangian na tumutugma sa puripikadong kalikasan ng suka at pinapalakas ang espiritual at pisikal na benepisyo ng ritual. Hakbang 5, isubsob ang iyong mga paa sa halo. Ngayon ay oras na para magkaroon ng aksyon. Dahan-dahan at may layunin na ilagay ang iyong mga paa sa palanggana. Maramdaman ang init ng tubig at ang bahagyang asididad ng suka habang ito ay tumatama sa iyong balat. Habang ginagawa mo ito, hayaan ang iyong isipan na mag-focus lamang sa simpleng aktong ito. Sa mga ritual ng Budismo, ang pagligo o paghuhugas ay madalas sumasagisag sa paglilinis ng parehong katawan at isipan. Maramdaman ang bawat bahagi ng iyong katawan na nagiging relaxed habang ang maligambam na halo ay sumisipsip sa iyong mga paa, pinapalaya ang anumang tensyon, stress, o negatibong enerhiya. Hakbang 6, magtuon sa mindfulness. Habang ang iyong mga paa ay nakalubog sa halo,
itutok ang iyong kamalayan sa bawat sensasyon. Pansinang mabuti ang pakiramdam ng tubig, ang amoy ng suka, ang katahimikan ng paligid. Huminga ng malalim at obserbahan ang mga pag-iisip o emosyon na lumalabas. Sa Zen, ang mindfulness ay tungkol sa pagiging ganap na naroroon nang walang paghuhusga. Kung magsimulang magwandering ang iyong isipan, dahan-dahan itong ibalik sa iyong paghinga at sa mga sensasyon ng ritual. Habang magtuon ka, imahinin na ang anumang negatibong enerhiya, stress, o kalat sa iyong isipan ay tinatangay ng tubig. Makita ito na umaagos pababa sa alisan ng tubig, iniiwan kang sariwa at muling nabubuhay. Ito ay isang oras para magpalaya. Hayaan ang iyong mga paa na manatili sa loob ng halo ng 1-0 bawas 15 minuto o mas mahaba kung nais mo. Hakbang 7, tuyuin ang iyong mga paa at magmuni-muni. Matapos ang paghuhugas, alisin ang iyong mga paa mula sa palanggana at tuyuin ito ng maingat gamit ang tuwalya. Habang pinatutuyo ito, maglaan ng sandali upang magmuni-muni tungkol sa ritual. Maramdaman ang gaan sa iyong mga paa at sa iyong puso. Ang pagdri ng mga paa ay sumasagisag hindi lamang sa pagtatapos ng ritual, kundi pati na rin sa pagsasara ng isang kabanata na nagpapalaya sa lumang enerhiya at nag-aanyaya ng bago at positibong puwersa sa iyong buhay. Maaaring nais mong tapusin ang iyong ritual sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang panalangin o affirmation. Halimbawa, ibinababa ko ang lahat ng negatibong enerhiya at tinatanggap ang kasaganaan, kapayapaan, at kaliwanagan. Ang simpleng affirmation na ito ay tumutulong upang maipatibay ang iyong layunin at patibayin ang paglilinis na iyong naranasan. Pagkonekta ng ritual sa kasaganaan at kalusugan, 400 bawas 450 na mga salita. Ang ritual ng paghuhugas ng iyong mga paa gamit ang suka ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalinisan, ito ay isang makapangyarihang kasangkapan sa espiritual na pagbabago na maaaring magdulot ng personal na transformasyon, emosyonal na pagpapagaling at pag-alin ng iyong enerhiya sa masaganang daloy ng universo. Sa pagsasagawa ng sinaunang ritual na ito, hindi lamang ang iyong katawan ang nililinis, kundi pati na rin ang mga daan para sa kasaganaan, kapayapaan, at kalusugan. Paglilinis ng mga harang at paglikha ng espasyo para sa kasaganaan. Sa maraming espiritual na tradisyon, ang konsepto ng daloy ng enerhiya ay sentral sa kabuuang kalusugan at tagumpay. Kapag tayo ay nagdadala ng emosyonal na bagaheng, stress, o hindi natapos na mga issue, ang mga harang na ito ay maaaring makapigil sa malayang daloy ng enerhiya sa loob natin. Ang ganitong stagnasyon ay nakaapekto sa ating mental, emosyonal, at pisikal na kalusugan. Sa mga kasanayan ng Budismo at Zen, ang mga ritual tulad ng ating tinatalakay ay dinisenyo upang linisin ang mga enerhiyang harang, ibalik ang balanse at harmonya sa ating buhay. Ang paghuhugas ng iyong mga paa gamit ang suka ay isang simbolikong gawa ng paglilinis ng parehong katawan at kaluluwa. Habang nililinis mo ang negatibong enerhiya, lumikha ka ng espasyo para sa bagong, positibong enerhiya na pumasok sa iyong buhay. Ang espasyong ito ay mahalaga para dumaloy ang kasaganaan, maging ito man ay kasaganaan sa pera, mga relasyon na puno ng pagmamahal, o personal na paglago. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa material na yaman, ito ay tungkol sa pagiging bukas sa pagtanggap ng lahat ng anyo ng kabutihan at pagpapala mula sa universo. Kapag nagsasagawa tayo ng mga gawain na tumutulong sa atin na maglabas ng negatibong enerhiya, naaalid natin ang ating enerhiya sa daloy ng kasaganaan. Ang ritual na ito, bagamat simple, ay isang malalim na paraan ng pagbubukas sa walang katapusang posibilidad ng universo. Sa paggawa ng espasyo para sa kasaganaan sa iyong isipan at espiritu, aktibo mong inaanyayahan ang mga pagkakataon para sa paglago, tagumpay, at kapayapaan sa iyong buhay. Paghahayag ng kasaganaan sa pamamagitan ng maalam na paglilinis. Ang ritual ng paghuhugas ng iyong mga paa gamit ang suka ay isang gawain din ng pag-ibig sa sarili at pangangalaga sa sarili, dalawang mahalagang bahagi ng pagpapahayag ng kasaganaan. Kapag naglalaan tayo ng oras upang alagaan ang ating sarili, ipinapadala natin ang mensahe sa universo na tayo ay karapat-dapat tumanggap ng kasaganaan. Ang pangangalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pagpapalakas sa ating sarili, ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa ating sariling enerhiya at pagpapahintulot sa ating sarili na tumanggap ng lahat ng pagpapala na nararapat sa atin. Sa Zen, ang mindfulness ay susi sa bawat pagsasanay. Habang isinasagawa ang ritual, magtuon sa gawain ng paglilinis hindi lamang ng iyong mga paa, kundi pati na rin ng iyong buong pagkatao. Bitawan ang anumang mga limitadong paniniwala,
takot, o alinlangan na maaaring nakaharang sa iyong tagumpay. Magtuon sa pasasalamat para sa kasaganaan na mayroon ka na, habang may bukas na puso para sa higit pang darating. Ang paghuhugas ng iyong mga paa gamit ang suka ay sumasagisag din sa pagtanggal ng mga hadlang sa iyong buhay. Gaya ng ang suka ay nililinis at pinapalakas ang katawan, ito rin ay gumagana sa isang energetikong antas upang matunaw ang mga harang na pumipigil sa kasiyahan, kagalakan, at kapayapaan na pumasok sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagtutok sa kasaganaan sa ritual na ito, inaalin mo ang iyong enerhiya sa kasaganaan na nais mong ipahayag. Isang ritual para sa holistic na kalusugan. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa material na yaman. Ang kalusugan ay sumasaklaw sa mental na kalinawan, emosyonal na kapayapaan, at espiritual na pag-alin. Habang naghuhugas ka ng iyong mga paa gamit ang suka, pahalagahan kung paano ang ritual na ito ay nakaapekto hindi lamang sa iyong katawan kundi pati na rin sa iyong isipan at espiritu. Maramdaman ang gaan, kalinawan, at panloob na kapayapaan na umaabot mula sa loob. Sa pamamagitan ng malay na paglilinis sa ganitong paraan, pinapalakas mo ang iyong kakayahan na kumonekta sa daloy ng buhay, tinatapik ang isang pinagmumulan ng lakas at positibong enerhiya na magtutulak sa iyo patungo sa mas mataas na tagumpay. Ang ritual na ito ay isang paalala na ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang isang bagay na hinahanap natin, ito ay isang bagay na ating nililikha. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa ating sarili, paglabas ng negatibong enerhiya, at pag-alin ng ating mga layunin sa universo, magsisimula tayong maranasan ang isang malalim na pagbabago sa ating buhay. Maging ito ay isang windfall sa pera, isang hindi inaasahang pagkakataon, o bagong kaliwanagan, ang ritual na ito ay tumutulong upang buksan ang mga pinto patungo sa isang hinaharap na puno ng walang hanggan posibilidad. Praktikal na mga tip para isama ang ritual sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ngayon na natutunan mo na ang kapangyarihan ng paghuhugas ng iyong mga paa gamit ang suka at ang malalim na espiritual na kahalagahan nito, maaaring iniisip mo kung paano gawing regular na bahagi ng iyong pang-araw-araw na rutina ang ritual na ito. Ang kagandahan ng pagsasanay na ito ay nasa pagiging simple nito, hindi nito kailangan ng maraming oras, espasyo, o magarbong paghahanda. Gayunpaman, ang mga benepisyong hatid nito ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa iyong enerhiya, kalusugan, at koneksyon sa kasaganaan. Narito ang ilang praktikal na mga tip para maayos na maisama ang ritual na ito sa iyong araw-araw na buhay. 1. Gawing ritual sa umaga o gabi. Ang pinakamahusay na paraan upang isama ang pagsasanay na ito sa iyong buhay ay pumili ng oras sa araw na talagang makakapag-focus ka at magiging maalam. Maraming tao ang nakakakita na ang pagsasagawa ng ritual sa umaga ay nakakatulong upang magtakda ng positibong tono para sa araw, habang ang iba naman ay mas gusto ang mga ritual sa gabi upang mag-unwind at alisin ang stress ng araw. Anuman ang oras na magtatrabaho sa iyo, tiyakin na hindi ka magmamadali at maaari mong lubos na maranasan ang ritual. Sa umaga, ang ritual ay maaaring magsilbing isang grounding at energizing na pagsasanay upang simulan ang araw na may kalinawan at layunin. Sa gabi, tinutulungan nito na linisin ang mga negatibong enerhiya na maaaring naipon sa buong araw at maghanda para sa isang masarap na gabi ng pahinga. 2. I-pair ito sa ibang mga espiritual na pagsasanay. Habang ang paghuhugas ng iyong mga paa gamit ang suka ay makapangyarihan sa sarili nitong, maaari itong maging mas malakas kapag pinagsama sa ibang mga espiritual na pagsasanay. Halimbawa, maaari kang mag-meditate bago o pagkatapos ng ritual upang palalimin ang kasanayan ng mindfulness at koneksyon. Maaari mo ring i-combine ang ritual sa journaling, pagsusulat ng iyong mga layunin, pagmumuni-muni, o affirmations. Kung ikaw ay nagpa-practice ng yoga o mindfulness, maaari mong isama ang ritual ng paglilinis sa iyong pagsasanay. Ang maingat na presensya at pagtatakda ng layunin na kaugnay ng yoga o meditasyon ay ganap na akma sa enerhiya ng ritual na ito, na nagpapalakas ng epekto nito. 3. Magtakda ng layunin para sa bawat ritual. Bawat beses na isinasagawa mo ang ritual, maglaan ng sandali upang magtakda ng isang tiyak na layunin. Ang layunin na ito ay maaaring may kinalaman sa personal na paglago, kasaganaan sa pera, emosyonal na pagpapagaling, o anumang aspeto ng iyong buhay na nais mong pagbutihin. Ang pagtatakda ng layunin ay tumutulong upang magtuon ng enerhiya at pinapalakas ang kapangyarihan ng ritual na ginagawang kasangkapan sa pagpapahayag ng iyong mga hangarin. 4. Gamitin ang ritual para ipagdiwang ang mga espesyal na okasyon.
Habang ang ritual na ito ay kapaki-pakinabang sa anumang araw, maaari mo ring gamitin ito upang gunitain ang mga mahahalagang okasyon o pagbabago sa iyong buhay. Kung ito man ay bagong taon, kaarawan, o isang mahalagang desisyon, ang pagsasagawa ng ritual sa mga espesyal na okasyong ito ay makakatulong upang linisin ang luma at mag-imbita ng bago. Isa itong makapangyarihang simbolo ng pagbabago at pag-renew na nagtatakda ng daan para sa mga bagong simula. 5. Ibahagi ang pagsasanay sa mga mahal sa buhay. Ang ritual na ito ay hindi lamang makapangyarihan para sa personal na paggamit, kundi isang magandang pagsasanay din na maaring ibahagi sa mga kaibigan at pamilya. Ang pagtuturo sa mga mahal sa buhay kung paano isagawa ang ritual na ito ng paglilinis ay maaaring maglapit sa kanila sa kanilang sariling espiritual na landas habang lumilikha ng isang sama-samang karanasan ng koneksyon at pagpapagaling. Maging ito ay isang group meditation, isang family ritual, o isang tahimik na personal na sandali, ang pagbabahagi ng pagsasanay ay nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan mo at ng iba. Konklusyon. Sa mabilis na takbo ng mundong ating ginagalawan, madali nating malimutan ang mga maliliit na sandali ng kapayapaan at pagmumuni-muni na maaaring magdala ng malalaking pagbabago sa ating buhay. Ang ritual ng paghuhugas ng iyong mga paa gamit ang suka ay isang simple, ngunit makapangyarihang gawain na nag-aanyaya sa atin na magpabagal, linisin ang ating isipan at katawan, at muling kumonekta sa ating mas malalim na sarili. Sa pamamagitan ng sinaunang pagsasanay na ito na nakaugat sa mga tradisyon ng Budismo at Zen, natutunan natin na bawat hakbang na tinatahak natin sa ating espiritual na paglalakbay ay mahalaga, ang bawat aksyon, gaano man ito kaliit, ay may potensyal na magtulak sa atin patungo sa kaliwanagan, pagpapagaling at kasaganaan. Sa pagsasama ng ritual na ito sa iyong buhay, hindi lang ang iyong mga paa ang nililinis, kundi pati na rin ang mga negatibong enerhiya at emosyonal na bigat na maaaring naipon sa paglipas ng panahon. Isa itong akto ng pag-ibig sa sarili, kababaang loob, at mindfulness na nagpapahintulot sa iyo na mag-reset at muling mag-alin sa daloy ng universo. Kung pipiliin mong isagawa ito araw-araw, sa mga oras ng stress, o bilang pagmarka ng bagong yugto sa iyong buhay, ang ritual ay nagsisilbing paalala na ikaw ay karapat-dapat sa pagpapagaling, paglago, at kasaganaan. Habang naghuhugas ka ng iyong mga paa gamit ang suka, hayaang ito ay maging simbolo ng mga bagong simula, isang paraan upang linisin at anyayahan ang positibong enerhiya na naghihintay sa iyo mula sa universo. Ang ritual na ito ay higit pa sa isang pisikal na akto, ito ay isang paanyaya na hakbangin ang iyong pinakamataas na potensyal, bitawan ang hindi na makikinabang, at tanggapin ang lahat ng kabutihang dumarating sa iyong buhay. Dalhin ang simpleng, sinaunang karunungang ito sa iyong buhay, at masdan kung paano nito binabago hindi lamang ang iyong mga paa kundi pati na rin ang iyong puso, isipan, at buong landas ng buhay.